Marupok daw masyado ang ceasefire agreement ng Amerika, Israel at ng Iran. Meron pa rin daw nangyayaring pag-atake at pati ang Santo Papa nadadamay sa tensyon. Natong Frontline Report. May ceasefire. Pero may umatake sa oil refinery ng Iran sa Lavan Island. Hindi pinangalanan ng Iran kung sino ang may kagagawan niyan. Pero isa raw itong enemy attack. Isa pang inaatake ang Lebanon. Mantakin mong sa loob lang ng 10 minuto, 100 beses itong binomba ng Israel. Pati ang airport sa Beirut, damay. Halos 300 ang patay. Kung merong napagkasundo ang ceasefire o tigil putukan ng Amerika, Israel at Iran, pero patuloy pa rin ang mga pag-atake, edi parang walang saysay pala ang peace talks ayon sa Iran. Una nang sinabi ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukan. Ganyan din ang posisyon ng Amerika. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. Nanindigan naman ng Iran na malinaw ang ceasefire terms ng Iran at Amerika. Pinapili nito ang US kung tigil putukan o tigil gera. Di pwedeng pareho. Nakikita raw ng buong mundo ang ginagawang pagmasaker sa mga taga-Lebanon. Giit naman ni US Secretary of Defense Pete Hegseth, sisiguraduhin nilang susunod sa usapan ng Iran at bubuksan nito ang Strait of Hormuz. Iniyabang pa niyang Amerika ang nanalo. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. Dahil sa fragile ceasefire sa Middle East, tumaas na naman ng higit $3 ang presyo ng krudo sa world market. Panawagan naman ng Pakistan na naging mediator sa gera, magkaroon ng palabra de honor at galangin na napagkasundo ang 2 linggong ceasefire. Sa Sabado, nakatakdang mag-usap ang Amerika at Iran. Samantala, si Pope Leo XIV nauna na rin giniit na unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang mga pagbabanta ni US President Donald Trump sa Iran. Dahil dyan, lumalalim ang tensyon ng Amerika at ng Catholic Church. Base sa ulat sa isang pag-uusap sa Vatican, binigyan din ng US na kaya nitong gawin ang anumang gusto nito sa mundo at dapat kumampi ang simbahan. Binanggit pa ang Avenant Papacy na isang madilim na yugto ng minsang napasailalim ang Santo Papa sa kapangyarihan ng isang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.